At ayan nga, may nagawa na naman akong kapalpakan. Last day na nga pala ngayon dahil walang pasok bukas. Syempre pagkagising ko, nagsaing na kaagad ako. At ang dami nagtatanong kung bakit ko daw nilalagyan ng suka ang sinaing ko. Kala ko naman alam nyo ng lahat kung bakit nilalagyan ng suka ang sinaing dahil ang dami naman talagang gumagawa nito. At ayun nga, naglalagay ako ng suka sa sinaing para matagal mapanis. Ito na yata ang paborito kong gawing almusal ng mga anak ko pero maiba naman, waffle naman yung gagawin ko dahil nung isang araw, pancake nga yung ginawa ko. Bale, pinalamanan ko nga lang ng cheese para naman hindi plain na plain. Mas maganda nga din yung hotdog, kaya lang hindi na ako nakabili ng hotdog, kaya cheese na lang. At dahil multitasking tayo mga nanay, habang inaantay ko maluto ang una kong sinalang, hinahanda ko naman yung pambaon na tubig ng mga anak ko. Tapos eto nga, hinanda ko na din tong air fryer dahil may iinitin akong ulam. Eto namang waffle na niluluto ko, saglit lang naman tumaluto dahil mabilis lang makaluto yung lutuan ko. At nung maluto na nga ang una kong sinalang, nagsalang ulit ako ng panibago. Tapos yung tira naming ulam kagabi, sinalang ko lang dito sa air fryer para initin. Hindi nga din ako nakapaglinis ng CR kahapon dahil naglaba ako tapos umattend pa ako ng meeting. Kaya sinabay ko na nga lang kaninang umaga sa paglilinis. Tapos etong ulam na tira namin kagabi, saglit ko lang naman yan ininit. Kaya hinango ko na. Tapos hinugasan ko na nga din itong mga ginamit ko sa pagluluto. Dahil kapag hindi ko kagad yan hinugasan, ako matatambakan na naman ako ng mga hugasin. Ang hirap pa naman kapag natatambakan ng hugasin dito sa lababo. Nag-init na nga din ako ng tubig para maipagtimpla ko ng gatas sa mga anak ko. Tapos eto nga, natapos na din ako sa pagluluto ng waffle. 4:30 ako gumigising para mag-asikaso at magluto ng almusal ng mga anak ko. At ginigising ko naman sila ng 5:20 tapos na ako magluto niya. Hindi kasi sila talaga sanay kumain ng kanin sa umaga kaya minsan ko lang talaga sila pakainin ng kanin. Hindi nga din ako nakapamalansya kahapon kaya kanina lang din ako namalansya. Tapos ayan, mamamalansya na sana ako, etong plancha nakasunog pa. Bigla kasing umiyak tong batang maliit ko kaya pinuntahan ko muna sa kwarto. Tapos ayun, ang bilis pala uminit nung plancha. Kaya ayan, agang-aga talaga may kapalpakan na kaagad akong ginawa. At pagkatapos ko nga mamalansya, ito, inanda ko naman itong mga baon ng mga anak ko. Dito sa pangalawa kong anak, 4 na waffle ang pinabaon ko. Pero isa lang talaga ang nakakain niya. Sabi ko kasi sa kanya, bigyan niya yung classmate niya. Ito kasing pangalawa kong anak, mas malakas talaga siya kumain ng kanin. Kaya kahit konti lang ang nakakain niya sa recess, bumabawi na lang talaga siya sa tanghalian. At ayun nga, pagkatapos nila mag-almusal, pinaligo ko na din sila. Pagkatapos maligo, inasikaso ko naman. Ito naman panganay ko, binoblower ko lang ang buhok niyan saglit para naman hindi basang-basa. Pagkatapos maggaya, kinatid na din namin sila sa school. Pagka-uwi naman naming mag-asawa, kami namang dalawa ang mag-aalmusal. Tapos etong bunso ko, tinitimplahan ko din ang para sa kanya. At dahil maaga nagising ang bunso ko kanina, pinatulog ko ulit. At habang natutulog, eto nga naglinis na muna ako dito sa sala. Dahil kapag ganito nga may pasok, pagkaalis ng mga bata, talagang napakagulo dito sa sala. Dahil nakapaglaban na naman ako ng mga decolor kahapon, mga puti na lang ang lalabahan ko kinabukasan. Tapos magja-general cleaning na din ako sa kwarto namin dahil napakakalat na din talaga.